lahat ng mga bansa at bayan, sapagkat dakilang kalooban at ang katotohanan ng Panginoon. Haleluya, mabuhay ang buwan. Haleluya, mabuhay ang buwan. O purihin natin ang Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Haleluya, mabuhay ang buwan. Haleluya, mabuhay ang buwan. Haleluya, mabuhay ang buwan. Haleluya, mabuhay ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipagdiwang natin ang kapistahan ni San Isidro, isang magsasaka. Pagdasal natin ang ating mga magsasaka, maging ang mga naglilingkod sa ating bayan, sa ating pamahalaan, sa ating simbahan, sa ating pamayanan, sa ating mga sari-sariling tahanan. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng mga OFW, mga may sakit na mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari ng tanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob, ang maasang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagkasaka na magkaroon ng makakain ng lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung mayroon kayong iaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya tumayo si Pablo at sininyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel.
Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inahalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patutuon ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tag-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, singtatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wakas ay iukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kaniyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kaniya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko, nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan, ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na ito, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang paglalahad ni San Pablo ng mga katotohanan tungkol kay Kristo. Kung saan, nirecall nga din po niya yung dating sinabi ni Juan Bautista
na hindi ito karapat-dapat kahit magkalag lamang ng tali ng panyapak ni Kristo. Ang pagkakalag ng tali ng panyapak, by the way, then, noon, ay gawain ng isang alipin. And so in effect, ay sinasabi that time ni St. John the Baptist na kahit mag-apply siya bilang alipin nilang ni Kristo, ay hindi pa rin siya karapat-dapat talaga. Imagine that. I mean, imagine this. Noon, nung kapanahon ng sinabi ni St. John yun, I mean, hindi siya pipitsugin. Akala nga ng mga tao siya nang hinihintay nilang Mesiyas. Kaya yung sabihin ni St. John the Baptist na ako ay hindi karapat-dapat kahit man lamang maging alipin ni Kristo. Tanda yun ang pagiging napakadakila ng Panginoon natin. Kaya nga kahanga-hanga naman yung ginawa niya sa ating mabuting balita nang hugasan niya mga paa ng mga alagad niya. Dahil ang paghuhugas din ng mga paa ay gawaing reserved din sa pinakamababang alipin. Kung may mga alipin, meron pang pinakamababang alipin. And so, again, imagine that. Jesus doing that, napakadakila nga niya eh. Kung si San Juan Bautista nga, hindi makapag-apply. Nakarapat dapat kahit maging alipin lamang niya. And yet, ginawa niya sa mga alagad niya at sa atin na rin, in effect, ang paghuhugas ng ating mga paa. Sinabi ko pong kasama na tayo dito dahil yung ginawa ni Jesus dito ay preview ng kanyang gagawing matinding paglingkod para sa lahat ng tao sa krus ng Kalbaryo kung saan siya'y mamamatay na parang isang alipin. Bakit? Masunurin sa Diyos hanggang wakas para lamang tayo ay maligtas. Gayunpaman, wag din po nating ma-overlook na pagkatapos hugasan ni Kristo ang mga paa natin, matapos na tayong paglingkuran ng wagas na nagdulot sa atin ng pagliligtas. Anong sabi niya? Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Niyang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Which basically means kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoon natin, ayun din daw ang dapat na gawin natin sa isa't isa. Maghugasan din tayo ng mga paa. Maglingkod din daw tayo sa isa't isa. Katatapos lamang ng midterm election, nakatutuwa. Sana, napakaraming gustong maglingkod. Sana. Kasi ang nakatatawa naman ay kung bakit gustong-gusto nila na magkaroon ng kapangyarihan at pwesto sa lipunan para makapaglingkod lang. Kailangan nila ng kapangyarihan at pwesto para makapaglingkod lamang sa kapwa-tao. Di ba yun ang lagi nilang sinasabi? Constant yun sa platform nila. Makapaglingkod sa bayan. Nakatutuwa sana, kaya lang ang nakatatawa. Bakit? Kailangan ng kapangyarihan at pwesto sa pamahalaan. No wonder, natalo. Hindi na boto, hindi nanalo. Lungkot na. Yung iba, galit pa. Pusit na. Kaya yung nagpapakilalang appointed son of God, ano ngayon? Disappointed son of God. Kaya yung sayaw ng sayaw, meron pang pasigaw ng sigaw. Dismayado. Bakit? Pinagod daw lang natin siya. May kilala ko dati, natalo sa amin Pero bago matalo, bago ang eleksyon, nagpapamigay ng mga libreng tsinelas. Okay, bait. Sako-sakong tsinelas. Sa magaganda, pinapamigay. Nung matalo kinabukasan, may nangihina naman ng tsinelas. Sabi daw, bilhin ninyo, talo kaya ako. Para lang din yung mga talunan ngayon na hindi na tatanggalin. Yung mga tarpuli nila, mga mukha nilang naglipana kung saan-saan. Para bang bahala na kayo dyan, talo ko Kayo magtanggal, nalo naman kayo. Hindi niyo man ako binoto O yung mga natalo na ngayon, hindi ka na makikilala, hindi ka pangingitian. Kasi nga, hindi nagkaroon ng kapangyarihan, hindi nagkaroon ng pwesto, kaya ayaw na maglingkod sa kapwa-tao. But Jesus is telling us right now, hindi kinakailangan ng kapangyarihan, hindi kinakailangan ng pwesto para makapaglingkod lamang tayo. Nakatutulong ang mga ito, pero hindi kailangan ng mga ito. Sapagkat ito'y pinakita niya sa atin mismo. Kaya nga bago niya hugasan ng mga paa ng mga alagad niya, naghubad muna siya ng panlabas na kasuotan na sinisimbolo lang naman. Ito yung sinasabi natin kanina. Ang sinasabi ni San Pablo na paghubad ni Kristo ng kanyang pagiging Diyos para makapaglingkod lamang para sa kaligtasan ng tao. Ang isa sa ibig sabihin nun, lahat ang naramdaman niyang hirap mula nang siya'y panganak
Mula nang siya'y magkatawang tao hanggang sa siya'y patayin sa Kalbaryo, lahat ng yun naramdaman niyang tunay na tunay, wagas na wagas. Kumbaga sa operasyon, pinakamatinding operasyon na walang anesthesia, pinagsama-sama, kaya ramdam hindi lamang ng kanyang katawan, kundi pati na ng kanyang kalooban, ng kanyang kaluluwa. Kasi hinubad niya ang pagkadiyos niya. Hinubad niya ang kapangyarihan niya. Not just that, sapagkat bago ni Kristo hugasan dito ang mga paa ng kanyang mga disipulo, anong ginawa niya? Siyempre, umalis siya sa kinalalagyan niya. Umalis siya sa pwesto niya. Kung nakaupo siya, kung nakarecline siya, lumayo siya. Umalis siya sa kinalalagyan niya, sa kinupupwestuhan niya, para hugasan ang kanyang mga paa. Ang nangyayari ay hindi basta umupo na lamang si Kristo, doon na lamang sa isang pwesto, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, o dito kayo isa-isa, hugasan ko mga paa ninyo. Ibigay ninyo sa akin, hindi ako aalis sa pwesto ko, kayo ang pumunta dito. Ganun ba ang nangyayari? Hindi. Umalis si Kristo sa kanyang pwesto para mahugasan ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Parang tayo, kapag tayo ba'y nasa bahay at do'y nakahilata tayo o datnan tayong nakaupo lang, nagre-relax, namamahinga ng isang bisitang napakahalaga, sabihin ba natin sa kanya, pagod ako hindi ako aalis dito sa kinaupuan ko, kinahigan ko, bahala ka na sa buhay mo, paglingkuran mo, sarili mo. Hindi. Kahit pagod ka, basta ang bisita ay mahalaga, tatayo ka, aalis ka literally sa pwesto mo para makapaglingkod ka doon sa tao. O ganun ang ginawa ni Kristo dito sa Ebanghelyo. Pero simbolo lang ito, sapagkat ang talagang ginawa ni Kristo, umalis siya sa kanyang pwesto sa kalangitan para tayo kanyang mapaglingkuran. Kaya, pinakikita dito ng Panginoon na hindi kailangan ng kapangyarihan at pwesto para makapaglingkod lang. Ang tanging kailangan bukal sa loob na kagustuhang maglingkod at kababaan ng loob. Humility. May I remind you na kasama si Judas sa mga hinugasan ni Kristo ang mga paa. Na pwedeng hindi na. Di ba? Pwede namang pinaalis mo niya si Judas Pwede namang hintayin mo niyang umalis si Judas Pwede naman niya sinabi niya agad kay Judas, gawin mo na ang gusto mong gawin, ang dapat mong gawin. Sa kanya, hinugasan ang mga paa ng mga alagad niya. Pwede yun! Pero hindi yun hinintay ng Panginoon. Dito, kahit yung nagtaksil sa kanyang pinakain niya, hinugasan pa rin niya ang mga paa. Kasi kung pinaalis muna niya si Judas, sige nga, kung yun ay nangyari, sa palagay po ba ninyo, mauutos din sa atin ang ating Panginoon? Nagayahin siya? Of course, hindi. Sapagkat alam mismo ng ating Panginoon na ang tunay na paglilingkod ay walang pinipili. Kaya hindi porke naglilingkod tayo, tumutulong tayo, ay naglilingkod at tumutulong na rin tayo tulad ni Kristo. Tingnan po natin, baka namimili tayo ng tao, namimili tayo ng sitwasyon, namimili tayo ng pagkakataon. Hindi po yun ang tunay na paglilingkod na hinahanap sa atin ng Panginoon. Kaya sana maging eye-opener po sa atin ang reflection na ito, batay sa halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo, dahil baka kakaunti na lang yung pagtulong at paglilingkod na ginagawa natin, hindi pa maging kalugod-lugod sa Panginoon natin. Tama naman yung katwirang mas mabuti na yung kaunti kaysa wala. At least naglilingkod, at least tumutulong. Okay naman yon. Mas mabuti na yon kaysa hindi ka tumutulong o naglilingkod. Kaya lang, mabuti lang yon hanggang dito o hanggang sa mga mata ng tao. Pero hindi hanggang sa kabila o hindi hanggang sa mga mata ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi nga po mismo ng ating Panginoong Jesucristo, nakuha na natin ang ating gantimpala. Kapag tumutulong, naglilingkod, gumagawa tayo ng mabuti ng hindi totoo, walang pagpapakumbaba. Huwag po sanang ganon. Gagawa na lang din po tayo ng mabuti, sulit na natin, isagad na natin. Huwag na po tayong mamili ng tao at ng sitwasyon upang ating pagtulong at paglilingkod ay totoong maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. And besides, kapag hindi tayo mamimili at kung nagkakaroon tayo ng kapakumbabaan, siguradong maglilingkod at tutulong tayo sa maraming pagkakataon at hindi sa paminsan-minsan lamang na pagkakataon. Ito po sanang hilinging biyaya natin mula sa Panginoon. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. ay magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samot ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di rin kinang Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samot ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. di rin kinang Diyos. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po akong tumulong at maglingkod tulad ni San Isidro, yung hindi namimili ng tao at ng sitwasyon at nang may kababaan ng kalooban tulad ng iyong kababaan ng kalooban ng aming Panginoon. Tulungan mo po kami maging ganito sa paglilingkod at pagtulong kahit na kung minsan ay hindi kami nakakaranas ng appreciation, hindi kami nakaranas ng pagtulong mula sa aming mga inaasahan, maging ng pagkapahalaga. Tulungan mo po kami, Panginoon, kahit kami napapagod at nahihirapan na. Tulungan mo po kami, Panginoon, upang umasa ng gantimpala, hindi sa tao, kundi sa iyo lang. Tulungan mo po kami, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Nakikita ng Diyos ang ginagawa mo. Hindi niya sasayangin ito. Hindi man ito pahalagahan ng tao. Pinapahalaga niya ng Panginoon. Hallelujah! Kaya maniwala ka, hindi masasayang ang pagod mo. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kuna sa araw-araw na ginagawa niya. Dumarating siya sa buhay natin upang tayo ay tulungan niya. Kaya sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sabihin mo ito sa sarili mo. Sa sarili mong nawawala ng pag-asa. Sa sarili mong napapagod na. Sa sarili mong nasasaktan ng mga tao sa iyo ay mahal. Kung lalapit ka kay Jesus, mahirap naman talaga. Yung pasakit ay binibigay hindi lang ng iba, kundi ng mga taong dahilan ng pagsasakripisyo natin. Pero kapatid, hindi ka lang nagtatrabaho para sa kanila. Ikaw ay nagtatrabaho rin para sa Diyos. At ibang amo ang Diyos. Pinapahalaga niya ang pag-isikap, kapakumbabaan ng mga nagtatrabaho sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kaparan ng unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-ani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pagkuran nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming niyo sa amin ay nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo sa Jesucristo kami naliligid ng mga banal na tao. Sila yung mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Ngayon din naman ang matapos ang hapunan na nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay, katulad ni Papa Francisco, at ang aming mga ipagdarasal pa rin sa iyo. Saglit nating iyok ang ating ulo, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, si San Isidro Labrador, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa puso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sapagkat tanging sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo, at sa
paglilingkod may saya sa puso ko. Panginoon, ituro mo landas ng pagmamahal, maging bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa ko. Turuan mo sarili ko'y ialay para sa'yo. Tulungan mong maglingkod sa'yo, hirap may danasin ko, sapagkat tangi sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo. At sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Sa puso ko, sa puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagkasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ng lahat ng iyong bigay na kakainin sa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, world. King of mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para mas ma-promote natin ang debosyon sa mahal na Birhen ng Lasalet at makatulong din tayo sa ibang mga parokya at simbahan at institusyon. Marami pong salamat. Bahala na po sa inyo ang Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people
the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell. At last I lay